Si Alden daw ang kasama ni Catherine mga kasembreros doon sa mall nga no, sa Rockwell, Makati mga kasembreros. Tapos isasama ko na po mga kasembreros kasi sobrang natutuwa ako dito sa Don Bell din po no. Mga Christians din kasi sila, sana po ay suportahan niyo pa rin po ang ating channel. Kasi isasali ko si Donnie at saka si Bell no, sa ating items mga kasembreros. Pero bago yan, yung A-team ni Alden po, meron po silang gagawing something na event. Nag-countdown sila kahapon, 7 days to go. Pero ngayon po ay 6 days to go na lang no, kasi kagabi nila na-post or kahapon nila na-post to mga kasembreros. Parang yung Alden Trendsetter, magkakaroon sila ng ika-8 anniversary sa Feb 10 no, so sa February 10 mga okay. So grabe no, so parang magkakaroon sila ng event dito. Grabe no, 8 taon na silang nagsusuporta kay Alden Richards. 7 days or 6 days making our voice heard loud and clear. So sa February 10, tapos meron silang parang dito mga details na binigay dito no, mga kasembreros. So kung sa mga gusto join, sabi dito ay 3 hours ago, audio frequency max, can you hear us? The algorithm can. When a team speaks, we don't whisper, we echo. We set the frequency, drive the conversation, and ensure the world knows who commands this the space. So hindi ko lang alam kung ano dito. Okay. Sige, i-update ko kayo dito mga kasembreros. Our voice is loudest when we shout as one, Alden, Alden, Alden. So A-team make some noise, don't miss the Alden Trendsetter 8th anniversary online. So online pala yung celebration. So wala pa kung ano yung mga mechanics na gagawin mga kasembreros no, baka magpo-post sa social media or magkakaroon ng Zoom meeting or something like that yung gagawin ng Alden Trendsetter. So i-update ko lang din po kayo no. Tapos so kagaya na narinig niyo mga kasembreros na yung McDo ni Alden talagang dinudumog pa rin. Ang cute nung ang cute nung talito nag-vlog na pumunta doon na Batanggenyo. So parang sobrang nagagandahan. Sabi niya, hala, pagkaganda naman ng McDo ni Alden. So parang alae, di ba yung Batanggenyo mga kasembreros. Ay, napakahusay naman ng daming tao. Ay. Ang kulit di ba nung nag-voice over mga kasembreros. So McDo ni Alden sa Santa Rosa, Laguna. So talaga to, talagang blockbuster mga kasembreros. So partida sa labas to ha. May mga tao sa labas, mas lalo na sa loob mga kasembreros. So talagang pinagpapala no si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So tapos ito pinost nila kay Alden. So medyo naka-shirtless no si Phenomenal Box Office Cinema King, na kung saan ay 6 hours ago pinost ni MLS TV. Papa Alden, tapos yung parang nag-workout si Alden. Medyo throwback tong picture niya, pero kagabi lang niya pinost mga kasembreros no, 6 hours ago. Yung pag-post niya mga kasembreros. Ito 4 hours ago. Yung nga nagka-canvas na sila kung sino nga talaga yung kasama niya ni Catherine sa Rockwell, Makati mga kasembreros. Sino sa tingin nyo ang kasama ni Miss Catherine Bernardo? Ayon sa mga fans at supporters ng Kath, then si Alden Richards yung kasama ni Kath. At mayroon din nagsabi na si Mark Alcala din ito. Kung ikaw ang tatanungin, sino nga ba talaga ang kasama ni Kath, no? Si Mark Alcala, halos magkasing hawig kasi sila sa height at pangatuan. Paramihan ng boto no. So ito mga kasembreros. So ito na yung actually major item na natin ito mga kasembreros So yun, marami ang nagsasabi na si Alden. Halos lahat na nag-comment dito no, si Alden mga kasembreros. So dito talagang palaisipan ito mga kasembreros kung si Alden nga ba talaga at or si Mayor Mark Alcala mga kasembreros yung kasama dito. Sabi dito ni Venturillo Stephanie, si Alden yan. Sabi naman ni Showbiz News Update, si Alden naman yan Tapos may
tumatawan emoji mga kasembreros. So sabi niya dito, si Hannah Rose, sabi niya 11 hours ago, ang aura at mukha kahit maka-side view siya, Alden talaga. Swerte niya si Kath kay Alden kung si Alden man ang boyfriend niya. Kasi mabait, may negosyo pa at gwapo. So tama, no? All in one na. Sabi naman ni Limuel Trigo, sabi niya, bakit naman kasi nakatalikod pa? Pwede naman picture nakaharap. So sabing ganoon mga kasembreros. So marami nag-comment dito mga kasembreros na yun nga, si Alden talaga, no? Sabi ni Eman Gonzalez Alcoran, si Alden yan, Kath din always palagi, no? So tapos sabi naman ni Celine Manny Recover, sabi niya, si Alden yan sa katawan pa lang. Donna Ambrosio Agak-ak, no? Sabi niya, si Alden din sa paningin ko, sana si Alden niya. So tapos si Emmeline Tambawan, si Alden yan, likod na lang, sabi ni Florencia Bation. But tama, yun din napansin ko, parang si Alden. So madami, no? Sabi ni Geraldine Supo, hindi ko na pa i-flash kasi medyo matatagalan tayo. So hindi na ako magsisinungaling, no? Kasi nga dito naka-flash sa mga kasembreros, no? Geraldine Supongko, sabi niya, si Alden po yan, hindi yung mayor, promise. Sabi ni Susan Galiana, oo nga, parang hindi si mayor. Sabi ni Escaliza, sabi si Alden niya, haircut niya sa likod, kaparehas ng haircut niya nung blessing ng car niya, nakatakilid siya sa picture. So parang may balbas sa baba. Parang so tapos yun, marami mga kasamaros, no? Sabi ni Emmy Ramos, si Alden yan, short ni Catherine at short ni Alden, pati yung cap, magkasama sila sa bench. O nga, alam ko na, last ko napansin dito sa bench, mga kasembreros. Sabi dito Susan Rojohara, correct ka dyan, si Alden niya kasama ni Idol Kath. Sabi naman ni Mira Luna Nepomuceno, Tagalog Nilyas, likod pa lang si Alden niya, AI yung kay Mayo. So yun, alam niyo po mga kasembreros, pinag-aaralan ko rin yung likod yung likod na, di ba naglalakad sila, mga kasembreros, tao dito, yung naglalakad siya, parang Alden din kasi mga kasembreros mga kasembreros, mga Cathinatics. So Feli de Guzman Rivera, si Alden yan sa bench. O nga, no, parang naisip ko yung bench talaga mga kasembreros. So may ilan dito, 3 yata yung kay Mayor Mark Alcala. Kay Mayor Mark, 3 yung bumoto kay Mayor Mark Alcala mga kasembreros. So yun, si Mirasol Altizo, sabi niya, ay nako mga fans ni Katya, si Alden yan, tinago lang nila ang relasyon nila kasi ayaw nila na magulo na relasyon. Tama. Sabi ni Gina Poonin, oo nga, si Alden yan po. So yun po mga kasembreros, no? Madami ang ano. So madami pa pala, si Chez Talusan, Alden na Alden lang. Si Tisoy yan, binago lang ng mga content creators para mukhang bad image si Kath. O nga, no? Kawawa naman mga bashers ni Kath, no? Parang si Alden ay Layini, sabi nga na. Sabi ni Elizabeth Canha, tama si Alden nga yan. Evelyn, Kath naman, bakit kasi magagaya ka lang kay Ashley? So tama, no, kapag si Mayor Mark Alcala lang pinili niya. So oo, ang dami, si Lani Abilada, si Alden kaya yan, hindi yung mayor na yun. Christine Corpus, oo nga, likod naman yan ni Alden. Salvacion Semanes, si Alden yan. So marami mga kasembreros, hindi ko na po ubusin, actually naubos ko. So again, sa mga dito sa mga panatag lang, sa mga hindi naman ay okay lang po mga kasembreros, no? Hindi ko po kayo pipilitin kasi nga ay mahirap naman na pinipilit ko kayo sa ating kumapa sa ating pinaniniwalaan. Okay? Kasi kapag pinilit ko kayo ay baka ako ang masisisi sa huli, mga kasembreros, no? So again, sa mga gusto lang kay Kath at saka kay Alden, sa mga ayaw po ay okay lang po, no? Not unless sa parati ko sasabi na pag may na videohan na nagyayakapan si Mayor Mark Alcala, yung klarong-klaro at saka kasi tulad ng nila Daniel Padilla at saka Kyla Estrada, ilang beses talaga silang spotted din. So kung may spotted na naman ulit na si Catherine at saka si Mayor Mark Alcala,
kagaya ni na Daniel Padilla at saka Kyla Estrada, so yun na talaga, no? Game over na yun mga kasembreros, na kunwari nag-holding hands, kunwari nag-hug sila, no? Ganun mga, or kumain sa isang restaurant or sa isang lugar, no? Sa isang parang ganun ba, parang spotted sila ulit mga kasembreros. So ito kasi strike one pala. Strike one pa lang mga kasos. Pero yun nga, marami na nagsasabi na si Alden talagang kasama doon sa Rockwell Makati, na kung saan ay taga Makati naman talaga si di ba, imagine niyo, no? O nga, no, taga Rockwell Makati naman taga Makati si Alden Richards, kasi yung kanyang condo andoon, yung Stardust niya andoon, tapos yung yung kanyang condo nandoon, di ba? So parang alam mo yon, parang tapos si Mayor Mark Alcala taga Lucena sa Quezon City. So parang di ba medyo malayo siya sa Makati mga kasembreros. So and parating na sa Makati yan si Alden sa BGC, no, sa Taguig mga kasembreros, and so on. So ang Makati kasi ay malayo yan sa Quezon mga kasembreros, no. Syempre pwede namang i-travel ni Mayor Mark Alcala, pero nakita ko sa mga post ni Mayor Mark Alcala, puro trabaho siya nagpo-post siya ng mga namimigay ng relief goods and so on mga kasembreros. Kasi pareho sila maputi, no? Maputi si Mayor Mark Alcala, maputi rin si Alden. Matangkad si Alden, matangkad din si Mayor Mark Alcala. Tapos yung hugis ng katawan. Alam niyo po, yung hugis ng katawan ni Alden, parang gano'n din, maskulado din mga kasombrero. So, talagang dito natin makita talaga kung sino talaga yung solid na dito. So, ayun nga, yung point ko dito is kapag na-spotted sila ulit. So, ganoon siya, na klarong-klaro, no? Kunwari nag-hug or nag-holding hands. So, ganoon siya mga kasamaras. Tapos, next item tayo, 7 hours ago, sabi ng Daily Showbiz PH, Alden Richards ibinahagi ang kanyang sekreto kung bakit successful siya sa business at showbiz, no? So, yun siya mga kasamaras. So, sekreto ng mahusay. So, ito yung time na parang interview siya na faith or pananampalataya kay Lord yung sekreto ng kanyang success sa business at sa showbiz mga kasembreros, no, sa kanyang trabaho, and of course yung kanyang good relationship sa kanyang pamilya mga kasembreros. So kasi kapag may faith ka talaga ay nagiging maayos yung relasyon mo sa ibang tao, especially sa mga tao sa paligid mo or sa family mo mga kasembreros. 1 hour ago, pinost ni Beautiful Vice yung ating thumbnail sa YouTube. Gulantang lahat na yanig ang buong industriya ng marinig ang audio na nagpapatunay na si Alden Richards pala ang kasama ni Catherine Bernardo. Sumabog ang balita dahil sa napakalaking revelasyon na magaganap sa Feb 7 and 8. Talagang hindi mo inaasahan. So yung Feb 7 and 8, ito po yung IME Wonderful Moments na music festival ni Alden sa Mall of Asia. Parang Mall of Asia Concert Grounds yata, if I'm not mistaken. Pero, hindi lang sinabi dito na yung pasabog sa Feb 7 and 8 mga kasembreros ay IME mga kasembreros. Tapos yung audio, wala akong sinabi dito. Hindi, baka video yung tinutukoy dito ni Beautiful Vice. Pero maraming salamat Beautiful Vice sa iyong pag-share din po ng ating thumbnail, no, from YouTube to Facebook. Para naglalakbay ang ating mga thumbnails from YouTube to Facebook mga kasembreros. Tapos si Kath naman ay nag-share din siya sa kanyang Instagram story kagabi. Pinost niya yung setup, no, ng birthday ni Lexine mga kasembreros na sobrang ganda. So ito yung video format, kasi yung shinare ko kagabi ay mga pictures lamang, no, na shinare ni Mama Min mga kasembreros. So pink ang color motif, no, ni Lexine sa kanyang 13th birthday mga kasembreros. So mas ahead pala sa kanya si ate niya Angel, no, na kapatid ni Alden Richards mga kasembreros. So ito yung setup, no. Sabi niya dito, simple lang in Confucius language is never simple. Si Kinoko pala yung designer nila, no, na naging naging designer din nila yun nung Christmas decor nila. Thank you for making Lexine's intimate birthday celebration. So Kinoko
No, ganun siya, mga extra beautiful and memorable kins. So, yun siya mga kasembreros, no? Tapos, sige, si Ma'am Bell naman, nag-post sa kanyang Instagram story. Nasisama natin si ang Don Bell mga kasembreros kasi natutuwa ako dito sa love team na ito din kasi ano sila, purong Christian. And nakita ko yung profile ni ni Bell sa kanyang Facebook. Nakalagay doon Matthew 19:26 mga kasembreros, no? Na yun nga, na walang imposible sa Panginoon. So, yun po yung verse na yun mga kasembreros. So, Matthew chapter 19 verse 26. Matthew 19:26, no? Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but with God, all things are possible," mga kasembreros. So, yun sa Facebook, Facebook page mga kasembreros. Kay Donato, alam niyo po yung Donato, pangalan po yan ng aking kuya. So, Donato Villa naman ang aking kuya mga kasembreros. So, si Donnie naman yung kanya mga kasembreros, no? Yung kanyang palayaw. Pero yun nga, na Donato talaga yung kanyang tunay na pangalan. So, yun, pareho silang Christian, no? Ni Ma'am Bel Mariano. So, yun. Tapos, yun, sobrang nakaka-bless din ang tandem na ito mga kasembreros, no? And mga Catherinatis kasi sila po ay parang napaka-wholesome ng kanilang ng kanilang dito ng kanilang tambalan. So ang followers ni Bell sa Facebook ay 3.5 million, no? Followers mga kasembreros. So sana po supportahan niyo rin po, no? Kung ako po ay mag-share ng Don Bell dito mga kasembreros. Kasi palagay ko ito yung susunod sa yapak ng Kath din, no? Na magiging blockbuster yung kanilang mga projects and pelikula. But most especially yung kanilang faith or pananampalataya talaga yung nag-capture sa akin. Yung pinost ni Ma'am Bell sa kanyang Instagram ay parang sabi niya matagal na daw siyang hindi nakapag-selfie. Kung kaya nag-selfie si Ma'am Bell, no? Mariano mga kasembreros. So ang cute lang ni dito ni Bell sa kanyang dito, sobrang siya, marami ako nakitang nagko-comment na maganda daw mas maganda, dito, maganda sa personal, na super ganda daw ni Ma'am Bell sa personal mga kasembreros. So sabi niya, long time no selfie si Ma'am Bell mga kasembreros. So since bago pa lang Don Bell sa atin, ay kikilalanin ko pa sila in the next vlogs natin mga kasembreros, no? Tapos congrats, no? Nag-Instagram story din si Donnie Pangilinan. Bago siya pala yung parang bagong cover photo ng Garage Magazine mga kasembreros. So yung Garage Magazine para siyang lifestyle lifestyle magazine mga kasembreros. So yun, get your copies now, sabi ng Don Bell Mariano Pangilinan page sa Facebook, no? Donnie and Garage Magazine. So Grooming Awards 2025. So congrats, no, Donato. Congrats sa yata sila parang sila yung Prince and Princess of Primetime ngayon mga kasembreros ng ABS-CBN, ang Don Bell. So yung last nila na teleserye or parang series yata, He's Into Her. So yun, parang si Bell nanalo na rin to ng Korean International Awards mga kasembreros sa Seoul, no, sa Korea. Mga kasembreros, so congrats, no, sa Don Bell. Tapos na-feature din sila yung bagong movie nga nila this 2026. So aabangan ko rin ito mga kasembreros, no, itong Don Bell. So Inside the Metro, 23 hours ago, Donnie Pangilinan and Bel Mariano are reuniting for an upcoming Star Cinema. So Star Cinema, so hit na naman ito mga kasembreros, no? Star Cinema movie set for release in 2026. Teased on Star Cinema's official page, the big screen comeback marks another chapter for the beloved love team that captured the heart in He's Into Her. Yung He's Into Her, Can't Buy Me Love, and An Inconvenient Love. So more details are yet to be revealed. So wala pang title, no? So yun pala yung mga series nila. He's Into Her, Can't Buy Me Love. Parang narinig ko to dati yung Can't Buy Me Love nila, and An Inconvenient Love. So ang ganda. So parang rin to, parang susunod nga sila na
tayo dito na Kathleen or Kathniel, po pwedeng Kathniel, no, mga kasembreros. So, pero kung pa malayo-layo pa at marami pa silang bigas na kakainin talaga. Although, no, hindi naman ito for comparison na talagang ito, ikaw. So, ito parang good competition ba? So, ganun siya. Or healthy competition, mga kasembreros. Don't get me wrong, ha? Ito po yung gusto kong i-point out na hindi ko naman sila kinukumpara na, ganito lang kami, ganito lang. So, parang collaboration ba? Mas maraming collaborations, mas maganda, mas masaya at mas beneficial. So, healthy competition, mga kasembreros. So, yun po ang gusto kong sabihin dito, mga kasembreros. So, yun. Actually, yun lamang, no, sa ating Kathleen and Donbell items, mga kasembreros. Again, I'm not forcing everyone, ha, na magustuhan niyo po ang aking ang aking items. Sa mga gusto lang po kasi mahirap naman na pipilitin ko kayo, no, mga kasembreros. So, kasi good vibes lang tayo dito, ha. Masyado nang maraming problema sa buhay para maging bad vibe. So, lamang po, and then pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon at isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Anla, ay pagkaganda naman ng McDo ni Alden. Ay, napakahusay naman ng McDonald. Ang daming tao. Ay, husa. Napaka-amazing po ng Word of God natin, mga kasembreros. Ang title po ay Grasya ni Lord. Isigaw natin ito, mga kasembreros. Grasya ni Lord. Philippians chapter 4 verse 23. The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Mapasa atin daw, no? And ang sasabihin natin ay Amen, of course, mga kasembreros. We agree. No, we concur, mga kasembreros, na ang grasya ni Lord ay mapasa atin. So, itong verse na ito, maikli lang siya, mga kasembreros. Ang closing remark ito ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 4, mga kasembreros, na kung saan ay sinulat ito ni Apostle Paul, no, habang siya po ay nakaposas, nakakulong, mga kasembreros. So, ito yung isa sa pinaka-comforting books na sinulat ni Apostol Pablo, kasi nga sinusulat niya ang mga ito, no, Philippians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Corinthians, Romans, Galatians, Timothy, Hebrews, mga kasembreros, Philemon, no, Titus. So, ito yung yung mga books na sinulat ni Apostol Pablo. 1/3 or 1/4 ng New Testament ay sinulat ni Apostol Pablo, mga kasembreros, and he was suffering. He was in the middle of suffering, mga kasembreros, and sorrow and pain, mga kasembreros, kasi nga siya po ay dinakip, no, at saka ikinulong from one place to another, and so on, mga kasembreros. So, pero ito yung sasabi natin na kapag napaka-close, napakalapit mo sa Panginoon, you have a close and intimate relationship sa Panginoon, mga kasembreros, ay nagkakaroon ka pa rin ng joy, nagkakaroon ka pa rin ng kagalakan, ng pag-asa, na kahit na napapalibutan tayo ng problema, napapalibutan tayo ng trials, napapalibutan tayo ng kaliwat kanan ng mga bad news, ay may pag-asa tayo, no, because our hope is a living hope, mga kasembreros. So that's Jesus Christ. So dito ay maiksi lang panalangin ni Apostol Pablo, pero yung kanyang blessing, yung kanyang pag-release ng pagpapala, mga kasembreros, with regard to grasya ni Lord Jesus Christ ay dapat nating tanggapin. Dapat nating isa pamuhay ito, no? The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Imagine niyo po, yung grace, parang ganito yan. Okay? May isang traffic enforcer na nakahuli ng lumabag, no, sa kanilang traffic management rules. So ngayon ay dahil nagkaroon ng violation yung tao, for example, ay titikitan nito, no, kagaya nung nakwento ko nung nakaraan na sa Maynila ito nangyari. Parang pinost sa TikTok, may isang bata na nahulihan ng isang traffic management traffic enforcer, nahulihan siya, tapos nawalang lisensya yata, no, something like that, mga kasembreros.
So dahil wala siyang lisensya, ang ginawa niya, nagmakaawa siya, no? Talagang sir, tapos lumuhod siya sa harapan ng traffic enforcer. So ang ginawa ng traffic enforcer, naawa siya. And then yun, pinatawad niya mga kasumberos, at saka parang may binigay pa yata siya or something. So yun ang grace, no? Pinatawad ka sa kasalanan mo or sa kasalanan natin, tapos binigyan ka pa ng another bonus. So kagaya ng pagkamatay ni Lord Jesus Christ, no? Pinatawad tayo ng Diyos Ama, tapos binigyan pa tayo ng access sa heaven, nagkaroon pa tayo ng kaligtasan, no? Na makapasok tayo sa kanyang kaharian sa langit, mga kasambreros. And then nagkaroon pa tayo ng reconciliation sa Panginoon. Kasi kaaway ang paningin ng Diyos Ama sa atin, no? Nung tayo po ay hindi pa dumating si Lord Jesus Christ. Kasi nga punong-puno na ang Diyos Ama, mga kasambreros, sa mga kasalanan ng tao. Parang yung tatay natin, yung nanay natin, kapag punong-puno na sa atin, ay baka mahambalos tayo ng pamalo, mga kasembreros. Parang gano'n, parang gusto ng pusasan tayo ng ating mga magulang. Kunwari, galaera tayo, no? Parati tayong lumalabas, tapos hindi nagpapaalam. Tapos pag nadisgrasya, sakit na sa ulo ng magulang, no? Ng mga kapatid, and so on. So, parang gusto na lang talian ng mga magulang mo yung paa mo para hindi ka na makaalis sa labas. So, parang pag napuno na ba, no? Parang ganoon, mga kasi nangyari sa atin. So, nung napuno ng Diyos Ama, hindi galit, no? Nangiral, kundi pag-ibig. At ang pag-ibig na iyon, pinadala niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, para mapatawad tayo, maisalba tayo, may grasya pa, mga kasembreros. Tapos nagkaroon pa tayo ng kapayapaan, ng pag-ibig, nagkaroon pa tayo ng basta ang dami. Manampalataya lang tayo sa Panginoong Hesus, no? Talagang sumunod tayo sa kanyang yapak, no? Sundin natin ang kanyang kalooban, gawin natin ang ating purpose na sa buhay na mahal natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at ang ating kapwa-tao kagaya nating sarili. So, yun ba, no? Yun siya, mga kasi magkakaroon tayo ng close at intimate na relationship sa Panginoon. So, grabe, yun ang grace, mga kasama. Hindi lang gaano realize ng tao yung tayo, nabubuhay tayo by grace, no? Kasi marami akong kasalanan, no? Ang nanay ko maraming kasalanan, lahat tayo maraming kasalanan, kapatid, asawa, magulang, pinsan, kaibigan. So lahat ng mortal beings, mga kasirus, ay may kasalanan. So kasi nga, unang-una sa lahat, nung isinilang tayo nung nilikha si Adan at Eva, meron tayong original sin. Pero yun nga, no, hinugasan na yun ni Jesus Christ, mga kasumbre, sa krus ng Kalbaryo. So ang ibig na pamuhay na natin araw-araw, yun na lang po yung huhusgahan ng Diyos Ama, mga kasembreros, ni Lord Jesus Christ sa darating na panahon, kapag tayo po ay namatay na, or kapag siya po ay dumating na, no, sa pangalawang pagkakataon as a judge. So yun po, no, na-wash out na, kasi nga biniyaron na niya yung kanyang yung ating mga kasalanan nung from the time of Adam and Eve to the time of Malakay or Prophet Malakay, mga kasembrero. So until the time ng kanyang pagdating ng kanyang kaisa-isang anak, mga kasembrero, na si Lord Jesus Christ. So nahugasan na yun. Ang i-judge na lang or evaluate na sa atin, mga kasembreros, ay yung ating buhay dito sa mundong ito. Let's say nabuhay tayo ng 80 years, 70, 60 years, or 50, and so on, mga kasembreros. So yun siya, no, mga kasembreros. So grasya, no, this verse serves as a final blessing from the Apostle Paul to the church in Philippi. It encapsulates a beautiful sentiment that is central to our Christian faith. So sentro, no, ang grace, mga kasembreros. Si Jesus Christ, no, full of grace and truth, mga kasembreros, siya po ay ang source, ang tuburan, ang spring, ang eternal source, mga kasembreros, ng grace na ito. Kaya ang tao, kapag merciful siya, maawain, kakawaan din tayo ng Panginoon kapag tayo po ay maawain. Kapag tayo po ay full of grace, ay mapabibigyan din tayo ng grasya. And yun nga, nabubuhay tayo na, imagine nyo, marami tayong kasalanan pero nabubuhay pa rin tayo, no? So that's grace, mga kasembreros. Kasi kapag dinila ng Diyos, let's say namuhay tayo, yung edad natin ngayon is 30, yung edad natin is 20, yung edad natin is 15. So yung sa years ng existence natin yan sa mundong ito, marami na tayong kasalanang nagawa. Pero still, no, ang Diyos Ama, mga kasembreros, si Lord Jesus Christ ay punong-puno pa rin ng grace at grasya, na tayo po ay binibigyan niya pa ng chance araw-araw na mabuhay at masilayan ang mundong ito, mga kasembreros. Grabe, no? So ako nare-realize na natin kung
gaano kahalaga, gaano kadami, gaano kalaki, gaano kalawak ang grace at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kumaga pa, kulang pa nga yung pagbibiblia natin araw-araw no? Kulang pa yung pagsunod natin sa kanyang kalooban para matumbasan yung kanyang kabutihan at siya, kanyang pag-ibig, grasya at awa mga kasunod. But that's who God is, no? Kumaga pa, ang kanyang kabanalan, ang kanyang kabutihan ay kumapalagpas pa sa langit mga kasos. We can think of grace as the unmerited favor of God towards us. Unmerited favor, wala tayong ginawa, no? Ang kagaya ng kay Lord Jesus Christ, wala namang ginawa ang tao para ipadala niya God the Father yung kanyang kaisa-isang anak, pero dahil sa kanyang labis na pag-ibig, sa kanyang grace mga kasambreros, ay pinadala niya, no, so that we can be forgiven. It is a reminder that despite our shortcomings and failures, God's love and blessings are freely given. So libre mga kasambreros, no, yung pag-ibig at grasya ng Panginoon sa atin mga kasambreros. So in simpler terms, when Paul says, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all, para mapasa atin down, he is wishing or praying that everyone in the Philippian church experiences profound love and favor of Jesus Christ in their lives. So this is not just a casual farewell, but a heartfelt desire for their spiritual well-being. So hindi lang siya normal na kasi di ba sa atin, goodbye, bye-bye, so see you later, parang ganun, di ba, yung normal na casual na sinasabi natin kapag nag-separate na tayo, parang nagpapaalaman na sa bawat isa. And yet yung kung yung kay Apostle Paul na ito ay may something profound and heartfelt desire ng spiritual well-being. So kumaga pa Apostle Paul was speaking, half ng dimension na pagkakasabi niya ay spiritual, yung half nun ay physical, kasi nasa physical world pa rin at that time si Apostle Paul mga kasos. Grabe no? Siguro ngayon sa langit ay nagre-rejoice na at saka forever na nagsisiyahan doon kasama sina Apostol Pablo and the other apostles mga kasos. It is a reminder that God's grace is a necessity for our lives as believers. Without it, we are lost. With it, we find hope, joy, and strength. So kung wala ang grasya ng Panginoon, we are nothing, we are lost, no? Hindi natin alam ang gagawin, hindi natin alam kung ano yung next step, ano yung tamang decision, ano yung tamang plano, ano ba yung purpose ng buhay. So we're totally lost mga kasus. Kung parang yung isip natin kumain lang, magtrabaho, gumala dito, bilhin ang gusto ko, bilhin niya. So parang gano'n na, parang mababaw, no, without fulfillment, and hindi siya deep-rooted sa pananampalataya at purpose ng buhay na naayon sa kalooban ng Panginoon mga kasi. Iba kasi yung nabubuhay ka na ayon sa kalooban ng Panginoon at saka ayon na sa kalooban natin. Sarili lang natin mga kasi. Sobrang magkaiba yun mga kasimbrers. Ako, no, pwedeng itopic ko lang, Kath din lang, or si Alden Richards lang, or kung ano mang topic na gusto ko. Pero ako talaga, I want to live a life that's aligned mga kasembreros sa purpose ng Panginoon sa akin buhay. And it's my joy, no? It's my satisfaction talaga na magbahagi ng salita ng Panginoon because I was called to do this mission mga kasembreros habang ako po ay nabubuhay. So, and iba kasi yung fulfillment, iba yung satisfaction. You cannot experience totally kapag hindi mo na ranasan mismo sa sarili nyo. Kung ako sa inyo ay it's the perfect time talaga na buksan natin ating Biblia, manalangin tayo. Sa Biblia talaga number one mga kasama, especially magbasa kayo ng Book of Psalms, tapos ng Book of John sa New Testament mga kasamares na because it speaks about love. So lahat naman ng books sa Bible recommendable mga kasus. Pero may mga books lang talaga na namumukutangin na kapag inumpisahan mo ay magigising ka at kung parang ma-open mo yung mga mata mo, yung spiritual eyes natin, yung ating mind and soul na ganito pala yung pag-ibig ng Diyos. Grabe pala yung pag-ibig niya. Grabe pala yung kanyang grasya. Grabe pala yung kanyang awa na ipinadala niya ko yung kaisa-isang anak na si Lord Jesus Christ para sa atin, para sa mga makasalanan kagaya natin. So parang it's one way of saying na ganito tayo makasalanan and yet pinatawad tayo ng Diyos na banal at walang kasalanan. So ganoon po siya mga kasembreros. Grabe no? Ang ganda ng word na ito mga kasembreros. But in the meantime, yun lamang sa ating word of God ha. Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, grasya, no? Pag-asa mga kasembreros at grace na nagmula sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. In the mighty,
holy, sweet, magnificent, the source of grace and truth, Jesus Christ Himself, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasomreros, and paalam po. I love you all.